Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Pamagat, lakas sa pamamagitan ni Kristo. Isang buong maneskritong pag-aaral batay sa Filipos Kapitulo 4 versikulo 13. Pangunahing teksto. Ang lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa Kanya na nagpapalakas sa akin, Filipos Kapitulo 4 versikulo 13. Panimula. Mga kapatid, ngayon ay bubuksan natin ang isa sa pinakamadalas siping talata sa Biblia. Ang lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Sinasabi ito ng mga tao bago ang mga paligsahan sa esports. Inuulit ito ng mga mag-aaral bago ang pagsusulit. Ginagamit ito ng mga manggagawa bago ang mahihirap na gawain. Marami ang inilalagay ito sa mga damit, poster, at ipinapaskil sa social media. Ngunit bagamat madalas itong banggitin, madalas din itong hindi naiintindihan ng tama. Marami ang tumuturing dito bilang isang kasabihang pampalakas loob lamang. Kaya kung maging kung anuman ang gusto ko. Kaya kung abutin ang lahat ng pangarap ko. Hindi ako kailanman mabibigo. Ngunit hindi tungkol sa walang hanggang kakayahan ng sarili ang sinasabi ni Pablo. Ang tinutukoy niya ay ang lakas na nagmumula kay Kristo. Malaki ang pagkakaiba ng tiwala sa sarili at tiwala kay Kristo. Isinulat ni Pablo ang mga salitang ito habang siya ay nasa bilangguan. Hindi siya nakaupo sa komportableng lugar. Hindi siya nakatayo sa entablado habang tinatanggap ang palekpak. Siya ay nakagapos. Marami na siyang pinagdaanan ng hirap. Siya ay pinalo. Naranasan niyang magutom. Naranasan niyang mag-isa. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, idineklara niya, ang lahat ng mga bagay ay magagawa ko sa Kanya na nagpapalakas sa akin. Hindi dahil madali ang sitwasyon. Hindi dahil maginhawa ang buhay. Kundi dahil sapat si Kristo. Ang pangunahing katotohanan ngayon ay, ibinibigay ni Kristo ang lakas sa mga mananampalataya upang manatiling tapat sa lahat ng yugto ng buhay. Kasaysayang konteksto. Ang iglesia sa Filipos ay isa sa mga pinakamamahal ni Pablo. Ang Filipos ay isang kolonya ng Roma sa Macedonia. Mahal na mahal ng mga mananampalataya doon si Pablo at sinuportahan nila ang kanyang paglilingkod. Nang isulat ni Pablo ang liham na ito, siya ay nakakulong. Isipin ninyo. Nagsusulat siya tungkol sa kagalakan habang nasa bilangguan. Nagsasalita siya tungkol sa kapayapaan habang nakagapos. Nagtuturo siya tungkol sa pagiging kontento habang nakaharap sa kawalan ng katiyakan. Ipinapakita nito sa atin ang isang mahalagang bagay. Ang kagalakan ay hindi nakadepende sa sitwasyon. Ang kapayapaan ay hindi nakadepende sa kaginhawaan. Ang lakas ay hindi nakadepende sa kakayahan ng tao. Ang tunay na lakas ay matatagpuan kay Kristo. Maaari bang magsabi ng Amen ang sinuman? Ang tunay na lakas ay nagmumula kay Kristo, hindi sa sarili. Sa pamamagitan ni Kristo, pag-uugnay ng pangaral. Bago natin maunawaan kung ano ang kayang gawin ni Pablo, kailangan muna nating maunawaan kung kanino siya kumukuha ng kakayahan. Kahulugan sa kasulatan. Pansinin na hindi sinabi ni Pablo, kaya kong gawin ang lahat dahil ako ay may pinag-aralan. Hindi rin niya sinabi, kaya kong gawin ang lahat dahil ako ay may talento. Hindi rin niya sinabi, kaya kong gawin ang lahat dahil ako ay may karanasan. Ang sinabi niya, sa pamamagitan ni Kristo. Si Kristo ang pinagkukunan ni Pablo. Ang turo ng sanlibutan, maniwala ka sa iyong sarili. Ang turo ng kasulatan, umasa ka kay Kristo. Malaki ang pagkakaiba nito. Ang lakas ng tao ay may hangganan din. Ang karunungan ng tao ay may hangganan din. Ang damdamin ng tao ay nauubos din. Ngunit si Kristo ay hindi kailanman nauubusan ng lakas. Pag-aaral sa salitang Griego. Ang parirala ay tumutukoy sa pag-asa at patuloy na ugnayan. Nauunawaan ni Pablo ang pagkakaisa kay Kristo. Sa kanyang mga liham, paulit-ulit niyang ginagamit ang mga katagang kay Kristo, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo. Ang tiwala ni Pablo ay hindi nagmula sa kanyang sarili. Ang kanyang tiwala ay nakasentro kay Kristo. Halimbawa, ang sanga at ang puno. Isipin ang isang sanga na pinutol mula sa puno. Sa simula ay mukha pa rin itong buhay. Nandoon pa ang mga dahon. Nandoon pa ang kulay. Ngunit sa huli, ang pagkahiwalay ay magdudulot ng kamatayan. Bakit? Dahil ang buhay ay hindi kailanman nasa sanga mismo. Ang buhay ay nagmumula sa pagkakakonekta. Ganyan din ang mga mananampalataya. Nakakatanggap tayo ng espiritual na lakas mula sa ating ugnayan kay Kristo. Kung wala siya, tayo ay nahihirapan. Kung wala siya,
tayo ay nanghihina sa espiritu. Kung wala siya, tayo ay nagiging walang laman. Sinabi ni Jesus, kung wala kayo sa akin ay hindi kayo makagagawa ng anuman. Aplikasyon. Tanungin ang sarili, saan ako kumukuha ng lakas? Umaasa ba ako sa salapi, talento, katayuan, ibang tao, damdamin, o kay Kristo? Dahil anuman ang pagkukunan mo, iyon ang nagiging iyong Diyos. Pangunahing aral bulang. 1. Ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa loob natin, ito ay matatagpuan sa pamamagitan ni Kristo. 2. Ibinibigay ni Kristo ang lakas para sa lahat ng yugto ng buhay. Ang lahat ng mga bagay ay magagawa ko. Pag-uugnay ng pangaral. Ngayon naman ay suriin natin ang pariralang madalas ding hindi naiintindihan. Kahulugan sa kasulatan. Ang katagang, lahat ng mga bagay, ay hindi nangangahulugang. Kaya kung gawin ang anumang naiisip ko. Ipinaliwanag ni Pablo ang konteksto nito sa mga talatang 11 hanggang 12. Sinabi niya, marunong akong magtiis sa karukhaan, at marunong din akong mamuhay sa kasaganaan. Naranasan ni Pablo ang gutom, kakulangan, kasaganaan, paghihirap, tagumpay, pagsubok. Kaya nang sabihin ni Pablo, ang lahat ng mga bagay ay magagawa ko. Ang ibig niyang sabihin ay, kaya kong tiisin at harapin ang anumang sitwasyon sa pamamagitan ni Kristo. Halimbawa, ang barko sa bagyo. Hindi nasusukat ang lakas ng barko dahil walang bagyo. Nasusukat ang lakas ng barko dahil kaya nitong malampasan ang bagyo. Ganyan din ang pananampalataya, hindi ito nasusubok kapag madali ang buhay. Nakikita ang tunay na pananampalataya kapag mahirap ang panahon. Kahit sino ay nakakapagpuri sa Diyos kapag pinagpapala. Ngunit kaya mo bang sumamba kapag may pagsubok? Kaya mo bang magtiwala sa Diyos kapag walang kasiguraduhan? Kaya mo bang manatiling tapat kapag may sakit at sakit ng damdamin? Sinabi ni Pablo, kaya ko, hindi dahil siya ay napakalakas, kundi dahil pinalalakas siya ni Kristo. Sandali ng pangangaral. May nakikinig ngayon na kasalukuyang nakaharap sa isang malaking pagsubok. Marahil ay pinansyal na problema, problema sa pamilya, sakit sa katawan, panghihina ng loob, pag-iisa, takot, at sinasabi mo sa iyong sarili, hindi ko na yata kaya pang magpatuloy. Pakinggan mo ang salita ng Diyos. Maaaring wala kang lakas sa iyong sarili, ngunit ibinibigay ni Kristo ang lakas. Aplikasyon. Kapag dumating ang hirap, manalangin bago magpanik. Hanapin ang Diyos bago magpasakop sa takot. Magtiwala kay Kristo bago magtiwala sa iyong damdamin. Pangunahing aral bulang. 2. Ang lakas ni Kristo ay laging magagamit sa lahat ng yugto ng buhay. 3. Ang pagiging kontento ay natututuhan sa pag-asa kay Kristo, na nagpapalakas sa akin. Pag-aaral sa salitang Griego, endunamo. Ang salitang Griegong isinalin bilang, nagpapalakas, ay endunamo. Ibig sabihin nito, bigyan ng kakayahan, lagyan ng lakas, pagkalooban ng kalakasan. Pansinin ang isang mahalagang bagay. Ang salitang ito ay nagpapahiwatig ng patuloy na pagkilos. Patuloy na pinapalakas ni Kristo ang kanyang mga mananampalataya. Hindi sinabi ni Pablo, pinalakas ako ni Kristo noong unang panahon. Ang sinabi niya, patuloy na binibigyan niya ako ng lakas. Halimbawa, pag-charge ng telepono. Isipin ang isang cellphone. Gaano man ito kamahal, kailangan pa rin itong i-charge. Gaano man ito kamoderno, mauubos din ang kuryente. Ganyan din ang mga mananampalataya, kailangan natin ng patuloy na pagpapanibago sa espiritual. Ang panalangin ang nagpapakarga sa atin. Ang salita ng Diyos ang nagpapalakas sa atin. Ang pagsamba ang nagpapaginhawa sa atin. Ang pakikasama sa mga kapatid ang nagpapalakas loob sa atin. Kapag walang koneksyon, tayo ay nauubos sa espiritual. Praktikal na aplikasyon. Araw-araw na itanong, Panginoon, palakasin mo ako ngayon. Palakasin mo ako, para sa aking pamilya, para sa aking paglilingkod, para sa aking trabaho, para sa aking mga tungkulin, para sa aking mga pinagdaraanan. Hamon sa pangangaral. Napakaraming mananampalataya ang pilit na mumuhay gamit ang lakas kahapon pa. Ang panalangin kahapon ay hindi makasasapat sa laban ngayon. Ang pagsamba kahapon ay hindi makasasapat sa hamon ngayon. Ang debosyon kahapon ay hindi makasasapat sa tukso ngayon. Kailangan mo ng bagong lakas. Pangunahing aral bulang. 3. Ang Diyos ay nagbibigay ng bagong lakas para sa araw-araw na katapatan. Pagtatapos.
Itinuturo sa atin ng Filipos Kapitulo 4 versikulo 13 ang tatlong katotohanan. 1. Ang tunay na lakas ay nagmumula kay Kristo. 2. Pinapalakas ni Kristo ang kanyang mga mananampalataya sa lahat ng panahon. 3. Patuloy na binibigyang kakayahan ni Kristo ang kanyang bayan. PANGWAKAS na hamon. Ang tanong ngayon ay hindi, gaano ako kalakas? Ang tanong ay, gaano ako kalapit at nakakonekta kay Kristo? Dahil ang lakas mo ay mabibigo. Ang ibang tao ay mabibigo. Ang mga yaman at kakayahan ay mabibigo. Ngunit si Kristo ay hindi kailanman nabibigo. Panawagan sa puso. Marahil ay pagod ka ngayon. Pagod na ang damdamin. Pagod na ang espiritu. Pagod na ang katawan. Pagod na ang isipan. Nakangiti ka sa harap ng iba habang nasasaktan ng lubos sa loob. Sumasamba ka sa harap ng iglesia habang hirap na hirap ka sa sarili mong laban. At sinasabi mo, hindi ko na kaya. Makinig mong mabuti. Hindi kailanman hiningi ng Diyos na pasanin mo ang buhay ng mag-isa. Sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay bibigyan ko ng kapahingahan. Ihain mo ang iyong mga pasanin. Ihain mo ang iyong mga takot. Ihain mo ang iyong kahinaan. Ihain mo ang iyong mga laban. Ihain mo ang iyong sakit. Dahil ang Diyos ay dalubhasa sa pagpapalakas sa mga mahihina. Ang altar ay hindi para sa mga taong perpekto. Ang altar ay para sa mga taong nangangailangan. Ang altar ay para sa mga taong pagod. Ang altar ay para sa mga taong wasak. Ang altar ay para sa mga taong nangangailangan ng lakas. Lumapit ka ngayon. Lumapit ng may pananampalataya. Lumapit ng may pagpapasakop. Lumapit na naniniwalang sapat si Kristo. PANGWAKAS na panalangin. Ama sa langit, salamat po dahil ang lakas natin ay hindi nagmumula sa ating sarili. Salamat po dahil ipinagtatanggol at pinapanindigan mo tayo sa lahat ng yugto ng buhay. Turuan mo kaming umasa kay Kristo araw-araw. Palakasin mo ang mga pusong pagod, buhayin mo ang mga isipang nawawalan ng pag-asa, at tulungan mo kaming lumakad ng tapat sa iyo. Paalalahanan mo kami na kapag tayo ay mahina, ikaw ay malakas. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pangunahing katotohanan. Ang buhay Kristiyano ay hindi tungkol sa pagiging sapat ang lakas para kay Kristo, ito ay tungkol sa pagtuklas na si Kristo ang sapat para sa atin, Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.